Nagsimula sa isang artificial intelligence program na may logo ng pato na nagbibigay ng voice commands para mag-relax at huminahon. Ang logo ng pato ay logo ng isang kumpanya na tinatawag na Mallard na nag-ooperate sa iba't ibang sektor. Hindi nagtagal may isang lalaking nagngangalang Joe na nakasot. Nagising siya at bigla siyang nasa isang gusali na katulad ng isang kulungan. Ngunit may bukas na bubong. Nakaramdam ng pagkahilo at pagkalito si Joe dahil hindi niya alam kung saan ang lugar na ito. Sinubukan ni Joe na hanapin ang kanyang cellphone upang tumawag para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad wala ang cellphone ni Joe sa kanyang bulsa. Kaya kinailangan ni Joe na humingi ng tulong sa pamamagitan ng pinto sa selda para marinig ng mga tao sa paligid. Ngunit walang nakuhang sagot si Joe kahit kanino, lalong natarante si Joe dahil sa silid na iyon ay mayroon lamang isang malaking meal. Si Joe ay sumigaw at tinanong din niya ang sino man na magpaliwanag tungkol sa lugar na ito. Ngunit biglang sinabi ng isang misteryosong lalaki na nasa kwarto katabi ni Joe na tumahimik si Joe nang marinig na nilapitan ni Joe ang lalaki at nagsalita si Joe sa isang maliit na kahon na parang vent. Si Joe ay humingi ng paliwanag sa nangyayari, ngunit hindi siya sinagot ng lalaki sa halip ay sinabi niya na bukas ay isang nakakapagod na araw para kay Joe. Nang marinig hindi maintindihan ni Joe ang ibig niyang sabihin. Ang misteryosong lalaki sa selda sa tabi ni Joe sa kasamaang palad ay hindi nagpaliwanag. Ikinatuwiran ng lalaki na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa gilingan. Si Joe ay nakaramdam ng inis sa lahat nang sinubukan niyang makaalis sa lugar na iyon na parang isang kulungan. Gusto niyang umakyat sa pader, ngunit walang saysay dahil mataas ang pader. Hindi nagtagal narinig ni Joe ang tunog ng isang gwardya na sumipol. Si Joe sa kanilapitan ang tunog na nanggaling sa pinto sa selda. Nagbigay pala ang guard ng isang tinapay at isang bote ng tubig sa butas ng pinto. Si Joe na alam na may tao sa kasya humingi ng tulong para makalabas. Si Joe bukod pa dito ay ipinaliwanag ni Joe na isa siyang manager sa kumpanya ng Mallard. Sinabi rin ni Joe na may buntis siyang asawa, kaya gusto ni Joe na umalis sa lugar na iyon na parang kulungan. Sa kasamaang palad hindi nakuha ni Joe ang gusto niya, isang suntok lang ang natamo ni Joe sa kamay. Nang sumapit ang gabi, si Joe na hindi nasagot ang lahat ng katanungan niya. Sinubukan ni Joe na intindihin ang sitwasyon. Umupo siya sa gilid ng gilingan at kakainin na sana ang pagkain na binigay ng gwardya. Bago pa siya kumain ay nagulat siya nang may boses na nagpagulo sa kanya. Sa oras na iyon lumabas ang projection ng Mallard sa isa sa mga pader. Malugod na tinanggap ni Mallard si Joe sa advanced career training ng kumpanya at naniniwalang gagaling si Joe sa trabaho. Si Joe na nakarinig na karamdam ng kakaiba, sinubukan ni Joe na magtanong sa lokasyon ng lugar. Ngunit nawala ang projection na walang sinabi. Nilapitan ni Joe ang kanyang katabi. Sabi ng lalaki kay Joe na nasa company sila ng Mallard. Sinabihan niya si Joe na magpahinga dahil bukas ang nakakapagod na araw ni Joe. Si Joe tapos tinanong ang pangalan ng lalaki pero sumigaw lang ang misteryosong lalaki at sinabi kung kailangan ng pangalan ang lahat sa lugar na ito. Lahat ng tao sa lugar ay magsisigawan. Alam ni Joe na maraming tao sa lugar na ito pagkatapos ay nagpasya si Joe na matulog. Dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Habang si Joe ay mahimbing na natutulog sa alas 12 ng gabi si Joe narinig ang boses ng isang gwardya na tatapusin ang taong nasa selda. Ngunit sinabi ng tao na mas pagbubutihin pa niya kaysa noon. Kaya natakot si Joe at natarante, ginamit ang dahilan kung bakit kailangang tanggalin ang taong iyon. Narinig ni Joe na sumigaw ang lalaki hanggang sa hindi na siya makasigaw. Kinaumagahan bago mag 6 AM. Nagtanong si Joe tungkol sa nangyari kagabi sa lalaki sa selda na katabi niya. Sinabi ng lalaki na masasanay lang si Joe na makarinig ng mga sigaw tulad kagabi. Maya-maya dumating ang guard at binigyan siya ng pagkain at isang bote ng mineral na tubig. Sinabihan din niya si Joe na itapon ang kanyang basura sa banyo. Dahil kung makikitang marumi ang kwarto mula sa CCTV ay mapaparusahan si Joe. Napilitan si Joe na gawin ang utos upang maiwasan ang parusa. Pumunta siya sa banyo upang itapon ang basura. Ngunit si Joe ay sobrang naiinis sa inidoro, tapos bumalik siya sa dati niyang pwesto. Nung nakaupo si Joe naagaw ang atensyon niya sa buhok sa lupa. Tapos dahan-dahan na nag-doubt si Joe sa lupa, maya-maya nagulat siya kasi may nakita siyang bungo na nakabaon sa ilalim ng lupa. Sabi ni Joe sa lalaki ang tungkol sa bungo, sinagot lang ng lalaki si Joe ng casual at sinabing maraming tao ang nagpakamatay dahil hindi nila kinaya ang hinihingi ng kumpanya. Ang insidente ay lalong hindi makapaniwala si Joe na ang isang malaking kumpanya tulad ng Mallard na nagkakahalaga ng trilyon at nagkaroon ng maraming produkto na kumalat sa buong mundo. Ang gagawa ng ganoong kalupitan, kahit na tinanong ng lalaki kung binasa ba ni Joe ang employment agreement bago niya ito pinirmahan. Napaisip sandali si Joe sa sinabi ng lalaki. Saka nagsimulang tanggapin ni Joe ang sitwasyon ito. Dahil siguro sa employment agreement doon ay may mga puntong nagbigay daan sa kumpanya na gawin ang lahat ng ito sa kanila.
Habang si Joe ay nag-e-enjoy sa pakikipag-usap sa lalaki sa tabi ng kanyang kwarto. Lumitaw ang isang projection at ipinaliwanag ang gagawin ni Joe. Sinabi kay Joe na itutulak niya ang gilingan mula 6 AM hanggang 10 PM. Ang pinakamababang bilang ng mga pag-ikot na dapat gawin ni Joe ay 50 na ikot. Kung itinulak ni Joe ang gilingan ng mas mababa sa minimum na kota. Pagkatapos ay si Joe ay aalisin at saka ang manggagawa na may pinakamaliit na pag-ikot ay aalisin pa rin. Kahit na ang manggagawa ay umabot sa kota, sinubukan ni Joe na kausapin kung sino man ang nagpapatakbo ng program. Hiniling niyang umalis sa lugar na iyon, sa ngayon ay naiinis na si Joe at sinabing 10 taon na siyang nagtatrabaho. Napili rin siya bilang modelong empleyado ngunit sa kasamaang palad ay walang tugon mula sa programa. Sinabi ng lalaki na katabi ni Joe na ang paraan upang makalabas ay sundin ang mga utos na nakuha ni Joe. Si Joe pagkatapos ay nagmamadaling hinubad ang kanyang suit at sinimulang itulak ang gilingan. Sa unang round ay nahirapan si Joe dahil sa hindi pantay na ibabaw ng gilingan. Noong tanghali nagpasya si Joe na magpahinga, umupo at kumain at uminom. Habang sinasabayan ng mga advertisement mula sa iba't ibang produkto na gawa ng Mallard. Kasama sa mga ads at alcoholic beverages, cosmetics, housing at iba pang produkto. Nakaramdam ng inis si Joe nang makita ang mga ads. Pagkatapos ay nagpatuloy si Joe sa kanyang trabaho hanggang 10 PM. Nangangahulugan na ang oras ng pagtatrabaho ay tapos na sa unang araw na nakolekta ni Joe ang 100 rounds ng mga puntos. 12 PM. Muling narinig ni Joe ang sumisigaw na boses ng isang taong malapit nang maalis. Dahil nakakuha siya ng pinakamaliit na puntos noong araw na iyon. Kinaumagahan ay nagtanong ang kanyang katabi kay Joe tungkol sa kung ilang puntos ang nakolekta ni Joe. Bago sumagot si Joe, sinabihan ng lalaki na hinaan ang pagsasabi ng kanyang mga puntos. Sinabi ng lalaki kung narinig ng iba ang kabuuan ng punto ni Joe ay itataas nila ang kanilang mga puntos upang maalis si Joe. Pagkatapos makipag-usap sa lalaki sa tabi ng kanyang silid, nagsimulang itulak ni Joe ang gilingan. Sa oras na iyon ay naalala ni Joe ang mga alaala kasama ang kanyang asawa na nagngangalang Kate. Sa kanyang memorya si Joe ay nasa opisyal na tirahan na ibinigay ng Mallard. Si Kate na buntis ay labis na ipinagmamalaki ni Joe na nakakuha ng mga pasilidad mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Pagkatapos ay pumasok sila sa bahay, ilang sandali pa ay naramdaman ni Kate ng pananakit ng kanyang tiyan at napagtanto ni Joe na kailangan niyang umalis sa lugar na iyon. Agad na ipinagpatuloy ni Joe ang kanyang trabaho hanggang sa makaipon siya ng 150 puntos. Nang malapit nang matulog si Joe, narinig ni Joe ang sinabi ng guard kay Joe na umakyat sa pinto at habarin ang lahat ng kanyang damit. Napagtanto ni Joe na nakakuha siya ng 150 sa pag-ikot ng meal. Sinubukan ni Joe na tumanggi na lumapit sa pinto, ngunit sinabihan siya ng gwardya na lumapit kaagad sa pinto. Nagulat si Joe dahil may shower na biglang bumukas at nabasa ang katawan ni Joe. Napagtanto niyang pinayagan siyang maligo. Kinabukasan ng si Joe ay nagpahinga sandali. Tinanong niya ang lalaki sa silid na katabi niya. Inosenteng nagtanong si Joe tungkol sa layunin ng pagtutulak sa meal. Nag-isip si Joe kung ito ba ay bubuo ng kuryente o kung ano, at pagkatapos ay sumagot ang lalaki na wala talagang makukuha na kung ano man sa pagtulak ng gilingan. Si Joe ay nalilito sa layunin ng aktibidad na ito. Hindi nagtagal pagkatapos ipagpatuloy ni Joe ang kanyang trabaho. Humingi siya ng isa pang mineral na tubig, ngunit ang lalaki sa tabi ni Joe ay natawa doon. At sinabi na ang mga manggagawa ay binibigyan lamang ng isang bote bawat araw. Iminungkahi ng lalaki na punan ni Joe ang kanyang bote, ng kanyang ihi at ilagay ang bote sa haligi ng sulok. Pagkatapos ay iminungkahi din ng lalaki na si Joe ay maaaring uminom at magtago mula sa CCTV. Mahigpit na tinanggihan ni Joe ang mungkahi. Sa wakas ay ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho nang hindi na umiinom ng anumang mineral na tubig. Habang nagtatrabaho si Joe, nakaramdam siya ng pagkahilo dahil sa kakulangan ng tubig at sa sobrang init ng panahon. Sa sandaling iyon ay naalala ni Joe ang kanyang buntis na asawa na nagbigay kay Joe ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay humiga siya sa ilalim ng gilingan. Nakita ni Joe ang pangalan ni Alex sa hawakan ng gilingan. Si Joe pagkatapos ay tinanong ang kanyang katabi kung sino si Alex. Si Alex ang taong nauna sa pwesto ni Joe, nagawa niyang makatakas mula sa lugar na ito. Nang marinig, nagtanong si Joe kung bakit hindi niya iniulat ang pangyayari doon. Nangako si Joe na kung makaalis siya dito ay sasabihin niya sa lahat ang tungkol sa pagpapahirap na ginawa ng kumpanya. Kinabukasan ay na-appreciate ng kumpanya ang performance ni Joe na nakakuha ng 300 sa 70 rounds. Nakakuha si Joe ng metal pen na may nakasulat na pangalan. Ngunit pakiramdam ni Joe ay walang kwenta ang award na ito na ikinagalit ni Joe. Isinumpad din ni Joe ang kumpanya dahil sa award na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita ni Joe ang minimum na kota na orihinal na 50 rotations kada araw na dagdagan sa 370 points. Bukod pa dito ay mayroong X symbol sa gitna. Nang makita ito, nagprotesta si Joe sa kumpanya.
Ngunit walang nakuhang anuman si Joe mula sa kanyang galit. Nag-aatubili na ginawa ni Joe ang trabaho gaya ng dati. Itinulak niya ang isang pag-ikot, ngunit hindi nakita ni Joe ang pagtaas ng mga puntos. Ang lalaki sa kabilang silid pagkatapos ay sinabi kay Joe na si Joe talaga ay nakakuha ng penalty. Kinailangan ni Joe na gumawa ng 2 pag-ikot upang makakuha ng 1 puntos. Sa una ay nalilito si Joe kung paano siya nakakuha ng parusa, ngunit hindi siya nag-aalala tungkol dito. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho dahil alam niyang tumatakbo ang oras. Hindi man lang nagpahinga si Joe hanggang sa matapos ang mga oras ng trabaho para makakuha ng 370 puntos. Ngunit lumabas na si Joe ay nakakuha lamang ng 262 puntos na naging dahilan upang makakuha si Joe ng banta mula sa kumpanya. Sinabihan na dadalhin ang kanyang asawa sa lugar upang matulungan ni Kate si Joe na maabot ang kanyang kota. Agad na nakiusap si Joe na huwag imbitahan ang kanyang asawa dito, nangako si Joe na susundin niya ang lahat ng utos ng kumpanya. Pagkatapos noon ay may heat transmitter sa itaas ng kwarto ni Joe bilang parusa. Kinaumagahan nagising si Joe na kulang sa tulog, ito ay dahil sa init sa kanyang silid. Ngunit hindi na nagreklamo si Joe sa kumpanya. Si Joe saka nagsimulang itulak ang gilingan, tinagpan din niya ang hawakan ng gilingan gamit ang kanyang kamiseta, upang hindi ito uminit. Dahan-daang itinulak ito ni Joe, ngunit hindi siya nakaramdam ng lakas. Pagkatapos ay nag-hallucinate siya na may ibang tao. Alam ni Joe na ang kanyang espiritu ay lumabos sa kanyang sarili, ngunit ang determinasyon ni Joe na makita ang kanyang asawa ay nagpa-excite muli kay Joe. Hanggang sa wakas ay naabot ni Joe ang 370 puntos, kasama ang parusa, nangangahulugan ng 740 na pag-ikot. Pagkatapos ay nakatulog si Joe sa pagod. Bandang 2 AM, nagising si Joe at nakita niyang wala na sa itaas ng kwarto niya ang heat transmitter. Saka ipinakita kay Joe ang kalagayan ng kanyang asawa na nagngangalang Kate na nanganak. Isa itong pagpapahalaga dahil ginawa ni Joe ang kanyang trabaho. Naghalo ang lungkot at saya kay Joe dahil hindi niya makakasama si Kate at ang anak niya. Bago mag 6 AM tinanong ni Joe ang lalaki sa kabilang silid. Tinanong ni Joe kung paano nakatakas si Alex sa lugar na ito. Saka nagpa siya ang lalaki na sabihin kay Joe na si Alex ay nakatakas sa isang pader na hindi na highlight ng camera. Agad na tiningnan ni Joe ang dingding at napagtanto na mayroong isang bilog na hugis doon. Sa wakas ay kinalkal ni Joe ang bilog gamit ang kanyang panulat. Kinabukasan, pagkatapos magtrabaho si Joe ay muling kinamot ang butas. Makalipas ang ilang araw ay nagawa ni Joe na gumawa ng butas sa dingding na kasing laki ng kanyang katawan. Matapos niyang gumawa ng butas tulad ng ginawa ni Alex, isang gabi palihim na pumasok si Joe sa butas hanggang sa makarating siya sa isang madilim na silid. Lumakad siya sa lugar, ngunit natagpuan na lamang ni Joe ang hawakan ng gilingan. Napagtanto ni Joe na ito ay ang silid lamang sa tabi ng silid niya. Maya-maya ay dumating ang mga gwardya at binugbog si Joe. Sa umaga nagising si Joe sa kanyang orihinal na lugar. Nakita ni Joe na ang butas na ginawa niya ay tinakpan muli. Narinig ni Joe na sumisigaw ang tao sa katabing silid dahil sa pag-utos na tumakas. Napag-alaman ni Joe na nabali ang paa ng lalaki. Dahil dito tinaasan ng kumpanya ang minimum na kota para sa lahat ng manggagawa ay hanggang 1,000. Ito ay parusa para sa lahat ng manggagawa. Dahil nagkamali si Joe, alam niyang nagalit ang ibang mga manggagawa at pinagalitan si Joe. Kahit na ang trabahador na katabi ni Joe ay umiyak, dahil hindi siya makalakad at hindi makakuha ng kahit 1 puntos. Si Joe ay talagang nagsisisi siya, pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa lalaki. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ay isa sa mga inhinyero na nagtayo sa kumpanya. Sinabi niya na ang gusaling ito ay ginawa gamit ang mga algorithm ng artificial intelligence upang walang intervention ng tao sa pagtakas. Si Joe na alam ito, may ideya si Joe na gusto ng mga manggagawa na huwag nang itulak ang gilingan upang walang sino man ang magkaroon ng pinakamaliit o pinakamaraming puntos. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang lahat ay sumang-ayon sa mga matinong salita ni Joe. Sa wakas ang lahat ay nagpalipas ng oras sa pagre-relax. Hanggang 5 minuto bago matapos ang mga oras ng trabaho. Lumitaw ang projection at binalaan ang mga manggagawa na ang mga may 0 points ay aalisin. Sa pagdinig nito ang ilang mga manggagawa ay nagsimulang itulak ang gilingan sa takot. Ipagkanulo ng ibang mga manggagawa na naging dahilan upang ang mga manggagawa ay nag-aalinlangan. Sinabihan ng lalaki na nasa kabilang silid, si Joe na itulak ang gilingan para siya lang ang maalis. Naisip ito ni Joe at biglang sinabi ng lalaki na siya si Alex. Si Joe na alam na ang misteryosong lalaki ay si Alex ay labis na nagulat siya. Sadyang sinabihan si Joe na tumakas para masubukan kung makatakas ba si Joe nang hindi nahuhuli. Pero napagtanto pala ni Alex na nahuli din si Joe tulad niya. Tapos nagpaalam si Joe kay Alex dahil mapapawi si Alex sa gabing iyon. Kinabukasan ay ipinakita ng projection si Kate, pati na rin ang kanyang anak upang ma-motivate si Joe.
Gayunpaman ay hindi ito nag-good-joke kay Joe, ngunit lalo siyang nagalit sa lahat ng tao. Pagkatapos ay sinumpaan ni Joe ang kumpanya at sinipa ang gilingan. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Joe na huwag gawin iyon. Walang pakialam si Joe sa kanyang sinabi. Kaya nagpas siya na alisin si Joe. 12 tao na nakaputi at may dalang tablets ang pumasok sa kwarto ni Joe. Hinalibutan nila si Joe ng blank stares. Si Joe nagtanong tungkol sa lugar. Pero hindi nila sinagot ang tanong ni Joe. Dumating ang guard at naghanda ng injection, habang na nagsasabi na ang 12 katao ay saksi sa mga natanggal na manggagawa. Pagkatapos ay nagbanta ang gwardya na dalhin si Kate sa lugar na ito. Ngunit nagalit si Joe at pinalo ang mukha ng gwardya. Si Joe pagkatapos ay nagmura sa lahat at sinabing gusto niyang umalis sa kumpanyang ito. Biglang nagising si Joe na may 3 ilaw sa kanyang ulo. Si Joe ay nagising sa kanyang opisina. Pagkatapos ay ipinaliwanag kay Joe ang tungkol sa nangyari, habang si Joe ay nalilito. Sabi niya na 1 oras lang si Joe sa silid na iyon. Ipinaliwanag din na hindi pa nanganganak ang kanyang asawa. Si Joe ay mukhang gumaan ang loob dahil pakiramdam ni Joe na iwan niya ang kanyang asawa sa loob ng maraming buwan. Pinahahalagahan ng empleyado ang mga aksyon ni Joe habang nasa programa siya. Lalo na ang mga utos na ipinarinig ni Joe sa ibang mga manggagawa na nagpakita ng tunay na halaga ng pamumuno. Dahil nakamit niya ang isang mahusay na pagganap, nakakuha si Joe ng promosyon. Si Joe ay inilipat sa isang mas mahusay na silid. Pagdating niya sa kanyang bagong silid, si Joe ay sinalubong ng artificial intelligence ni Mallard na eksaktong kapareho ng sa silid ng Milang. Bago umalis ang empleyado kay Joe sa kanyang bagong silid, ay hiniling niya kay Joe na pumirma sa isang kasunduan sa trabaho. Na nagsasaad na dapat panatilihing sikreto ni Joe ang programa ng pagsasanay sa kumpanya sa ibang mga empleyado kabilang ang kanyang sariling pamilya. Tinawagan ni Joe ang kanyang asawa gamit ang kanyang sopistikadong mobile phone. Pagkatapos ay natanggap ni Kate ang tawag ni Joe, ngunit si Kate pakiramdam ni Joe ay kakaiba dahil hindi siya tumawag sa kanya. Pagkatapos ay umiyak nang malaman niya na si Kate at ang kanilang sanggol ay maayos. Naalala ni Joe ang mapait na kapaligiran sa milling room na naging dahilan upang si Joe ay magbitiw sa kanyang trabaho at sirain ang kumpanya. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood, kaibigan.